Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong patuloy na saga, yung drama ng inyong BP, no? Kasi I think palagay ko late na ito pero isama lang natin, no? Kasi po may sinabi po ang DOJ. Yung late ay yung video ng PMP, yung kasagutan sa kanya. Kasi po napakalaking sinungaling nitong designated dilulong syunga ninyo o yung bagong tawag sa kanya nyon, dakilang dramatics, dakilang actress. Yan. Kung pwede nga siyang bigyan ng Manila Film Festival ng Best Drama, no? Best Actress in Lying. Ito si Dilulu. Ang ina ko ano na naiisip kong award kay Dilulu. Pero di po tinatablan yan. Makapal pa ang balat niyan sa buhaya. Anong animal sa buong mundo na nag-e-exist ang makapal ang balat? Sino? Ito. Hindi po tinatablan ng kahihiyan. Di ba? Daig na pa sino? Anong hayop? Ito, serious. Anong hayop ang tinalo nito sa kapal ng balat? Buhaya ba? Ayun na ba yung pinakamakapalang balat? Ni mas kinahilahin mo yung ganyan niya, hindi ma-stretch kasi ang kapal eh. Di ba? At busog na busog, tignan nyo. Ang lusog-lusog niya. Di ba nung sabi niya may gurgur siya, medyo namayat. Pero ngayon tignan ninyo, triple na siya. Alipustahan na naman to, Eduardo Cuenca, no? So, bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, naglalike at nagsishare ng ating mga video sa mga nagbibideo replay, sa nagsishare ng kanilang blessings through super thanks, super chat, super stickers. Maraming salamat po kay Miss Andrea Jong sa patuloy niyong pagsuporta at pagsishare ng blessing sa ating channel, no? Nandun na po sa community, nakapost na po ang ating pasasalamat at shoutout sa inyo. At ganoon din po, shoutout sa lahat ng kasama natin sa live comments ng ating video premiere at ng ating live stream. Dumadami po tayo, no? Na nakikita ko po sa live stream, no? Yung huling live stream natin nitong Lunes po nung August 1st, sorry po. Umabot po tayo ng mahigit sa 251. No, maraming salamat po, no? Salamat sa mga grupo ng Friends for PBBM at doon po sa grupo ni Mamita Star Talk na RTC Natics, no? Maraming salamat po sa inyo sa mga pro-admin vloggers, influencers. Shout out po sa inyo, no? Maraming salamat and may God bless you all. Okay? So, unahin po natin mga kababayan yung naging tugon ng PNP diyan sa kasinungalingan ng inyong designated dilulong syunga, no? Kasi sinasabi ni dilulong syunga, tinanggalan daw sila, no? Ang kapal ng mukha. Ewan ko, no? Saka, anong iniingat-ingay niya? Hindi naman totally tinanggal lahat? Yung 433? Sa bagay, kailangan nga namang bantayan siya maigi kasi sa kapal ba naman niya eh. Paano mo itatago yung makapal? Siyempre, kailangan balutan mo ng malaki. Di ba? Di ba, Elora? Ang kapal eh. Ang kapal. Nung inyong beeping dilulungsyo nga, ang kapal. Sa lahat ng aspeto, ang kapal. Kapal ng apog, kapal ng muka, kapal ng katawan. Ay, mali. Sorry. Sorry naman. Hindi po ako nagbibiro pero sorry. Diba? Kung tinanggal po, wala na siyang security. Hindi. Ang tinanggal lang 31 yata. O ni-recall. Pinabalik. Kinuha muli. Kasi kinakailangan. O tapos nagnangak-ngak ka. Diba? Ilan pa natira sa'yo? Sa 433 minus 31, how much? O how many? How much tuloy? How many? 380 something, di ba? You're a freaking bitch, di ba? O 400 pa nga. Ay kung 75, sige sabihin na, nirecall yung 75, ilan pa? Ha?
Tell me, 368? Tama ba? O 358? Oh, correct me if I'm wrong. 358? Yan ang security mo? Ay, kailangan mo nga yun kasi ang kapal mo eh. Di ba? Paano nga naman nila tatakpan? Kung 5 lang yan, baka hindi mabalot. Di ba, Elora? Pag malaking box, yung babalutin mo, kailangan mo ng maraming pangbalot. Ganon din yan. Sa laki ba naman niya, sa kapal niya. Sa kapal ng apog niya, sa kapal ng mukha niya, sa kapal ng katawan niya, ay mali. Sorry ulit, pero hindi sorry. Totoo po yun. Di ba, Ate Beth M? Kung napapanood mo man ito, ngayon, reklamo kayo, pati mga vlogger ninyo, sinabi, tinanggal. Mga bobo talaga ang mga vlogger nito, no? Hindi... Basta magbitaw na lang ng salita, hindi mo na isipin eh. Kaya talagang mga lusaw ang utak eh. Bagay na bagay sa inyo yun eh. O di kaya walang utak Duterte supporter at vloggers. Tinanggal daw, gago. Tapos kinumpara niya pa si Lenlen, nung time daw ni Lenlen, araw-araw binabakbakan daw si Duterte. Uwe, sinungaling. Araw-araw daw binabakbakan ni Lenlen si Duterte. Sige nga, bigay ka nga ebidensya. Ako nga nakasuporta, nakasubaybay kay Duterte yung grupo namin. Di naman araw-araw. Si Duterte pa nga ang madaldal. Di ba? Oh, ano yung araw-araw? Ibig sabihin araw-araw, no? Sa 24/7 ilan ang banat ni Lenlen? O everyday. Sabihin mo 365 times 6. Oh, ilan 'yon? So, ibig pala sabihin, kayong gagong mga lusaw Duterte supporter na vlogger, talagang di kayo nag-iisip eh. Nandun po yun, yung si Bayad Bay, sinabi, tinanggalan daw. Tapos si Lenlen, araw-araw ang banat kay Duterte. Uwe! Huwag mo akong gaguhin, hoy, Banat Bay. Dati akong nasayo, alam ko na tanga ka. Kaya nga namin iniwan kasi mukha kang ganito eh. Di ba? Tang ina. Ay, nako. Kayo mga pinks. O, tawagin nyo pinks dito, Elora. O, si Gijeya, pinks yan. Yung mga pinks, araw-araw nyo ba binanatan si Duterte? Hindi ko yata napansin. Did I miss something? Sige nga, pakita nga kayo ebidensya. Everyday, 365 o 366 days in a year na binanatan ni Lenny si Duterte. In defense kay Lenny ha, hindi ah. Hindi naman araw-araw ang pagkalutang ni Lenny. Di ba? Sige nga, mga pengs. Ha? Kontrahin nyo yung sabi nung Banat Bay. Araw-araw doon nyo daw binanatan si Duterte. Baka ang Rappler. Pero hindi naman si Lenlen. Di ba? Tangina naman. Baka sila Brosas Castro, Manuel. Hindi si Lenlen. Pero sabi daw si Lenlen eh. Tanga ang puto. Ay, ewan ko, mga kababayan. Talaga pag DDS vlogger at influencer, mga lusaw ang utak eh. No? Ayusin nyo kasi vlog ninyo, mga walang yaka kayo eh. Kaya tuloy nadadamay ang Duterte sa inyo kasi mga bobo at tanga kayo. Magalit na kayong magalit kayo. Huwag nyo akong ululin, dati nyo akong kasama. Alam ko ang kara ninyo. Di nga nakapalag sa amin ng pinks eh. Hindi kami nang sasako. Walang sako-sako, walang tali-tali sa amin. Basta tagisan ng ano. Di ba? Hindi tulad ngayon eh. Puro kayo sako eh. Nabasa nyo lang na ganito, sako na kayo eh. Labanan ninyo. Tagisan muna kayo ng utak ko. Pag napahiya mo siya, di napahiya siya. Di ba mga pinks, remember? Remember this space. Hindi man ako sa magmamayabang sa inyo. Talaga naman, yung mga kasamahan ko sa grupo kong The Nomads, yun, aminin ko sa inyo, mga Duterte yun. Ha? Hanggang ngayon, Duterte sila. Hindi nga lang kami nag-aanohan kasi ayaw naming, magkakaibigan na kami. Ayaw kong masira yung pagkakaibigan namin. Kaya kung may nagagalit doon, ay hindi ko na pinapansin, pinagbibigyan na namin. Freedom of expression. O, ganun lang yun eh. Yun ang kanilang opinion. O, sa ako din, may opinion din ako. O, ganun lang yun. We preserve our friendship. Tingnan nyo si Mix.
Maatin niya sa premiere ko, nandyan si Mix Par, saka si Inday Mix. Oh, iisa lang yan. Di ba? Tagisan kayo ng talino. Nang syopang yayabaw ninyo eh. Di ba? O yung mga pinks dyan, oh, ito, oh, tandaan nyo, may mukha na yung bumabalahura sa inyo. Hanapin nyo na lang yung channel ko na ng balahura sa inyo dyan. Nandyan din yan. Di ba? Akala nyo, o ngayon, baka magkakampi na tayo. O, dinipensa ko ng Mama Lenlen ninyo, ha? Aba, si Mama Lenlen, maganda rin naman. Di ba, Mama Lenlen? Hi. Pero wag ka nang gaganong kasi, Mama Lenlen. O, wag ka nang aatin ng Penis Festival sa Japan. Bayaan mo na yung mga young people doon. Joke lang, Mama Lenlen, ha? Naki-Mama Lenlen na after batis-batikusin ng election. Buisit. Pasok na kayo mga pengs, like and share nyo na tong channel ko. For the meantime, magkakampi muna tayo. Di ba, Elora? O, ito po, mga kababayan, yung tugon ng PMP sa letter ni BP Sara, kasi related to dun sa, ito, yung sinabi ng DOJ. At, isasama natin dito, ha? Meron pong senator na mahilig magmukbang sa Senado. Mamaya, no, iuhuli natin yon. Ito muna tayo sa PNP, okay? Courtesy of UNTB, no? UNTB, maraming salamat po. Hindi niyo po sana ako i-copyright. God bless po. Mayang gabi, Lalaine. Ano ba ang tugon ng PNP sa sulat na ito ng Vice Presidente? Kay Philippine National Police spokesperson Police Colonel Jean Fajardo ay minabuti na lamang ng PNP na pag-usapang pribado ang issue na ito bilang respeto na rin sa Vice Presidente. Isang araw matapos maglabas ng open letter ni VP Sara, sinabi ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo na internal itong pag-uusapan ng kanilang hanay bilang respeto sa Vice Presidente. Nakiusap rin si Fajardo na sana ay wag nang idamay ang PNP sa anumang issue sa politika. Kung ano man po yung laman po ng open letter po ng ating Vice President, we rather address this internally po, again, out of respect po sa ating Vice President. Sabi nga ko nga po, ang mismong ating Chief PNP ang nakiusap na mahayaan na lang po nating magtrabaho yung ating mga pulis. Magugunitang noong Lunes, naglabas ng liham si VP Duterte para kay General Marbil na nag-akusa rito ng political harassment at pagsisinungaling kaugnay ng pagbawi sa 75 police personnel sa kanyang security detail. Sinabi ni VP Sara na targeted maneuver ang hakbang dahil sakop ng relief order ang mga pulis na matagal na niyang security escorts at nagbantay rin sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2016. Paliwanag naman ni Fajardo, ni-recall ang police escort sa ilang individual kasunod ng issue sa moonlighting o illegal na racket ng ilang pulis. Bukod sa police force augmentation, ay isinasa ilalim din anya sa refresher training ang binawing security escorts. First week po ng July ay winidraw po at ni-recall po yung mga security personnel po. Kung matatandaan nyo ma'am, nagkaroon ng issue, may mga nahuli po tayo ng mga pulis na nagmumoonlight. So immediately ang ginawa po ng director ng PSPG noon ay ni-recall po lahat po ng mga pulis po natin nagre-render ng protective security doon po sa mga authorized individual, including po doon sa mga government officials. And nung ni-recall po sila, pinasailalim po sila doon sa mga refresher training. May natitira pang 45 PNP personnel sa security team ng Vice President, pero ayon kay VP Sara, ipababalik na rin niya ito sa PNP para makatulong sa kanilang operasyon. So yan po, no, mga kababayan, no? Ewan ko dyan sa mga Duterte na yan, no? Talagang spoiled brat ang mga gago. No? Hindi mo na inalam kung bakit kinakailang i-recall yung 75. No? Eh, hindi na siya DepEd Secretary. Saka hindi na siya co-vice chair ng NTF-ELCAC. So what you gonna do? Continue? Ha? Eh, ang dami naman pa.
358? So kulang talaga. Tingnan nyo nga yan, no? Yung mga previous BP, ilan lang ang kanilang security escort. So anong special kay BP Sara dahil tinatarget siya ng mga insurgents? Marami siyang kaaway? That's her fault. Kung marami ka palang kaaway, edi mag-hire ka pa ng sarili mong bodyguard with your own expense, not to the expense of kabayan ng bayan. Diba, biatch? Ganun pala marami ka palang kaaway. Bakit ka nagpa-udyok na mag-vice presidente? Diba? Diba nakakahiya lang mga kababayan? Ginagamit mo ang pera ng taong bayan para protektahan ka dahil nga marami kang nakaaway. Kasalaman ba namin yan? Bakit marami kang nakaaway? Kasi atrimedida ka kupal ka Diba? Ikaw ang BP na BIP sa kakupalan. Very inconsiderate person. Di ba, Ilora? BIP. Very inconsiderate person. Kasi bakit? Selfish. No? A narcissistic personality. Yan po. Biruin mo, umiiyak ka sa 75, meron pa palang 358. Diba? Nakakahiya naman sa ibang mga opisyal ng gobyerno. Nakakahiya naman sa taong bayan na ang nagbabayad ay ang gobyerno. Bakit? Sa sariling bulsa mo ba binabayad yung mga sahod ng mga yan? Magreklamo ka. Kung talagang sa bulsa mo, hindi Diba? Tapos BP ka na lang, BP na lang. Ha? Very impotent pa. Putang ina. Ay, nako. Parang ang tanong Hoy, BP ako Pahalagahan nyo ako. Walang kwenta yung presidente. Ang importante ako kasi Duterte ako. Gago. Yung pangalan mo lang isirang-sira na. Animal. Diba? Ano po ang sabi dyan ni Secretary Remulla ng DOJ? Nagbigay rin siya ng opinion niya aside dun sa mga mambabatas. Ang sabi niya, dito po sa balita ng Balintambayan, yung subsidiary ng GMA News, BP Sara Duterte, mahigit 300 pa ang bodyguards. Ayon kay Secretary Remulla, correct, tama naman. Ito po sabi niya, meron pa siyang 320 security personnel. I don't think it's a bad matter to recall some of the personnel. She has 300 bodyguards. It's bigger than the president. Ang kapal talaga, mga kababayan. Ang kapal mo. Designated dilulungsyo nga. Ang kapal mo. Ang kapal talaga. Biruin mo, mataas pa pala ang bodyguards mo sa presidente, pero ang presidente hindi nagngangaw-ngaw. Napaka-entitled talaga. Kaya sabi nung isang representante dyan, si Robles, no, babae po yun, no? Dyan taga Bulacan. Childish tantrums. Ang sabi naman ni Representative Joel Chua ng Manila, it is just a diversion tactic para hindi mapag-usapan, mabusisi yung kanyang pagtakas papuntang Germany at kung ano man ang ginawa niya sa Germany, kung umaten siya ng consort at malamang umaten po yan ng maisog meeting sa Germany. Para hindi po pag-usapan yon, ilayo ang atensyon, ang usapin sa ginawa niyang meeting sa maisog sa Germany. Ito, tinira niya ang kapulisan. Binastos niya ang ama ng kapulisan. Mahiya ka naman, di ba? Ang lakas niyong tira-tirahin ng pulis, yung kapatid mo, pangarap manampal ng general? Baka ang tanong sa'yo, baka hindi pa nga umaabot ang kamay mo sa ere, bulagtak ka na. Baka naagalang ka. Kasi sabi ng tatay niya, pag may threat sa buhay nyo, unahan nyo na. Di ba? Nakakahiya po sabi ni Remulla, it's bigger than the president. Di ba? Di ka ba nahiya niyan? Tapos sasabihin mo, political harassment. Sinong nanghaharas sa'yo? Ang pulis? Apolitical yan, gago, tanga ka talaga, itok-itok. Anong sabi ni Larry Gadon? Walang ganon. Walang harassment na political.
Guni-guni mo lang kung sasabihin ko sa'yo, guni-guni mo lang. Kasi nga, ayaw mong matuon ng atensyon ng tao pag-usapan ka sa iyong pagtakas sa Germany. Ginagamit mo pa ang mga pamilya mo. Tanga, nasa public eye ka. Ma-scrutinize at ma-scrutinize ka talaga. Huwag kang magtago. Kung gusto mong magtago, mag-quit ka na as BP. No? Alam nyo, ang sabi pa nga dyan ng isang mambabata, si Senator Villar yata yun, si Cynthia Villar. Kaya daw nag-quit sa BP at NTF-ELCAC itong si Tamil Mill, para daw maging public, na lang siya, medyo mag-step back siya as private. Ano ka? Paano magiging private yan? BP pa nga. Para total na hindi siya mapolitika, hindi siya maharas, kung yung sinasabi niya, political harassment, mag-quit ka as BP. Meron na ngang nananawagan dyan ng impeachment. Impeach Sara. Hashtag impeach Sara. Lagay natin dyan yan, Elora. Hashtag impeach Sara. O di kaya hashtag resign BP. Ganon. Gusto mo palang maging private ba't di ka pa mag-quit as BP? Wala na Wala na yung public at sa'yo, trust. Ang natitira na lang, ay yung mga katiting mong mga demonyo na naniniwala sa inyo. Tapos gagamitin nyo pa ang mga OFW. Napaka-sinister nyo talaga. No? Kaya kayong mga OFW, ulitin ko, unahin nyo muna sarili nyo at ang pamilya ninyo. No? Instead na magbigay kayo ng pera para sa security niyan, bilyon-bilyon pera niyan. Niluloko lang kayo ng mga yan. Yung pera ninyo, katiting lang yan, barya lang sa kanila yan. Tapos magbibigay kayo, ano kayo? Kasapakat kayo ng destabilization group, ganun ba? Gusto nyong magkaroon ng kaguluhan sa bansa? Ano na? Ano nangyari? Kung tamaan kayo ng kaguluhan sa bansa, sising tambuli kayo. Di ba? Inulit ko, kayong mga OFW, huwag kayong magpagamit sa mga naratiba ng kanilang mga influencer, vlogger. Yung sinasabi lang, nagugutom kami, naghihirap kami. Tingnan yung mga itsura nila. They are fat cows. Anong ibig sabihin nun? Mga patabaing kalabaw o patabaing baboy. Diba? Kita nyo mga suot nila, mga signature shirts, signature clothes, signature accessories, pero kayo hirap na hirap kayo matulog, kumain sa amo ninyo. Hirap na hirap kayo sa trabaho nyo bilang OFW, and then you will just give amount of money for her security. Ay boy, mag-isip-isip naman kayo. Hindi ganyan ang modern heroes. The modern heroes is looking for the welfare of their family and themselves. Paano nyo iaangat ang buhay ninyo? Hindi yung iaangat nyo ang buhay ng mga gagong politiko na ito. Tama, mali. Biruin nyo, umiiyak siya, may 320, 350 pa siyang bodyguards. Buti sana kung yung bodyguards niya, 5 na lang o doon ka mag-iiyak. Kasalanan ba namin na maraming galit sa'yo? Nagpa-epal kay. Yung pamilya mo, epal maraming sinagasaan, kasalanan namin. Tapos kami ang magpuput up ng bill para sa'yo. Ano nagawa mo para sa bansa? Diba? Wala ka nagawa, takas ka Diba? Tapos sinasabi nila na nauna ka pang nagbigay ng tulong? Bakit? Sarili mo bang pera yung itinulong mo? Ganon? Kung nauna ka palang nagbigay ng tulong, bakit prepared na prepared kayo? Tapos sasabihin ng BFF mong si Tambalina, hindi mo daw alam na may bagyo. O diba, mga sinungaling lang kayo? Halatang halata na ginagago nyo ang taong bayan. Tapos ngayon, papaawa ka, huli-huli kayong mga sinungaling? Biruin nyo yan? Yung nagsisinungaling, gusto pa kaawaan natin? Ano yun? Ano tawag nyo doon? Di entitled, childish, makasarili? Hindi po ako naawa sa mga yan. Tangina, mas marami pang pera sa mga yan. Biruin nyo, nakapag-travel nga sila Buong pamilya sa Germany pa. Mahal kayang pamasahe ngayon, mga kababayan. Ang tanong, sariling pera ba yan o pera ng taong bayan? Walang transparency. Tapos galit na galit kayo pag nabatikos kayo. Gago ka pala. Tanga-tangang puta. Diba nakakaasar? Sino bang di manggigit-git dyan? Di mang gagalaiti dyan. Tingnan nyo, DOJ. Sige, tirahin nyo si Remulla. Sige nga, mag-open letter ka nga kay Remulla. Sige nga, tingnan natin. Sinabi dito, nakakabigla mga kababayan.
Sa mismong bibig ni Rimulya, it's bigger than the president's bodyguard. Ako matagal ko nang hinahanap, sinisearch sa Google, ilan ba talaga ang total bodyguards ng Pangulo? Wala akong makita eh. Pero yan, si Rimulya na nagpatotoo, it's bigger than the president. Kapal ng mukha, di ba? Kasi kapal ng katawan eh. Oh. Ngayon, alisan natin yan, nakakagigil mga kababayan. Napakalaking sinungaling ni Sara Duterte, sinungaling. Magaling kayong magdrama, your player of dramatics, tulad ka ng kaibigan mong si Amy Marcos. Tang ina ninyo. Ha? Kamura-mura talaga kayo, hayop. Okay? Eto, pasok tayo dito. Sa senator na mahilig magmukbang. Yung ibig ko pong sabing mukbang, mahilig kumain tuwing merong Senate hearing. Walang kahihiyan. Twice niya na pong ginawa yan. Ha? Ito po ha, hindi ko papakita dito yung video. Ito po ay napanood ko kay Boss Sir Amo Mike Abe. Yung link po ng video ni Boss Mike Abe, nandyan sa description. Kayo na po ang manood doon para mabigyan nyo naman siya ng views. Alam ko maraming views na yun. Dagdagan nyo pa kung curious kayo, kung tama po yung sinasabi ko. Imposible namang magsinungaling si Boss Mike Abe. Hindi ko po sinusabing sinungaling si Boss Mike, no. Doon ko po kasi napanood, pinakita niya ebidensya. Diba? Maalala nyo si Robin? Habang nag-aaway yung mga kapwa niya na senador na si Cayetano at si Binay, siya naman, paano ba yun, Ilora? Gumaganong-ganon, parang walang pakialam doon sa nag-aaway. Imbis na magsalita siya doon, Your Honors, pwede po ba kalma muna? Wala eh. He is just mind your own business sa kanya. Putang ina naman. Kung nagugutom ka, kasi ang rason niya, mahirap daw magutom. Eh baka kung gutom ka, during that hearing, sabihin mo sa chairman, Chairman, pwede bang excuse ko muna sarili ko? Eh medyo gutom na po ako. Kortusiya! Magkaroon ka naman ng good manners and right conduct, maski na dyan sa Senado, sa hearing. Nakakahiya po eh. Yung mga kasamahan mo sa hearing, hindi kumakain, ikaw lang? Ano ka, privilege masyado? Ginawa mo pang kusina. Yung Senate hearing. Diba? Bakit hindi ka muna kumain bago ka pumunta sa hearing? Ngayon kung nakakaramdam ka na ng gutom, sabihin mo, Chairman, pwede bang excuse ko muna sarili ko? Hindi ko na po kaya mapigil. Baka ako po'y mahimatay din eh. Ako'y kakain muna. Pero pag sinabi naman siguro nung chairman na this is a lunch or yung tulad kay Bato, eating ganito, pwede. Dahil lahat kayo kakain. Eh hindi, ikaw lang ang kumakain eh. Ina naman. Yung una natin, yung dalawa muna, yung habang nag-aaway, nag-walk out si Senator Binay, siya naman, ang sarap. Ang sarap ng pinabaon sa akin. Di ko maintindihan eh. Ako naranasan ko yan mga kababayan, hindi sa magmamalinis ako. Nung ako po ay nagtuturo sa kolehiyo, siyempre yung mga graduating class namin, may mga magdidepend ng kanilang mga thesis. Siyempre yung mga bata, magdadala ng refreshment yan. Kasi sasabihin, magbo-volunteer naman sila. Sasabihin, kung ako yung chairman, sabi nila, Sir, pwede po bang magdala kami ng refreshment? O kayo, kung gusto nyong pakainin yung mga panel ninyo, if that's okay with them, okay lang. Pero kung hindi naman at iniisip nila yung gastos ninyo, wag na. No, bilisan nyo na lang. Pero minsan po, tagal po kasi may isang grupo tumatagal ng 1 oras kalahati. Minsan, gutom na rin yung mga panel of judges. So, ina-advise namin, you can eat while you are, yung mga judges nyo. Ganyan, pwede yun. Yun, school naman yun eh. Saka nasa private naman. Hindi naman siya public. Ito public eh. Diba? hindi kumakain sila Cayetano at Binay. Siya lang. Talaga ang sarap pa ng nguya niya mga kababayan. Wala akong pakialam sa inyo. Putang ina. Ang feeling niya, nasa park siya habang may nag-aaway doon, nag-aargue yung mag-asawa. Ala akong pakialam.
Tingnan nyo po yung video ni... Eto, ayun, alam ko napanood nyo lahat yun, di ba? Na-i-vlog na natin yan. Ito namang ipinakita ni Boss Sir Amo Mike Abe. Hindi si Mark Ramos yun, ha? Shout out kay Mark Ramos, ang pogi-poging vlogger na kasama ni DJ Byron. Mga pogi, mga nagmana sa kanilang kuya. Galit na naman ito si DJ Byron. Tatawagin na naman niya akong tambaluslos. Ganun po kami ni DJ Byron, wag kayong mag-alala. Tawagan lang namin yan, walang napipikon sa amin. No? Nakita ko po ginagano ni Boss Mike Amo, Sir Mike Abe. Nabigla nga ako. Akala ko, ano bang hearing yun? Yung kay Roque. Yung kay Senator Hontiveros. Di ba? Habang sa committee hearing na yun, si Robin Padilla dumalo, naka-ponytail pa nga siya, may bigote pa. Tapos kumakain ng putya. Siya lang ang kumakain dun eh. May baon yata siya. Nang siopaw naman, Senator Robin. Nasa public eye ka. Lahat ng makikita sa'yo ng publiko, lalo na yung mga kamerang mga maiinit, ay be careful ka. Pero sa'yo wala ka pakialam eh, kasi the more publicity, mas okay. Hindi po lahat. Nakakahiya eh. Senator kang naturingan pero ginagawa mong kusina yung Senate hearing. Wala ka bang sariling kwarto dyan? Wala ka bang opisina sa Senado at diyan ka kumakain sa Senate hearing? Tulad nga po ng sinasabi ko, you can recuse or you can excuse yourself for the sake of, delikadesa. Habang sila nag-aaway-away, ikaw, para kang may sariling mundo doon. Ipinagmamalaki ko mo pa, baka naaamoy nila yung pagkain mo, hindi ka ba nahihiya? Hindi ka man lang nag-share. Tangina naman. Ay, di ba? Kung ako nandun eh, uy, magpapaano ako dun. Wow, ang bango na na. Anong ulam nyo? Baka ako i-contempt ni Risa Hontiveros. Sorry ma'am, gutom na rin po ako eh. Baka pwede mag-share kayo ng pagkain. Siguro malamang doon. Pag nandoon si Jinggoy, oy, sino ba yan? I-contempt nyo yan. Palabasin nyo na yan. Sorry po, ang bango po eh. Hindi ko na mapigilan. Tangina, hindi man lang nahiya, ano. Sarap ng kain niya eh. Panoorin nyo. Hindi ako magsinungaling. Kaya nga po nilagay ko yung link ng video ni Mike Abe. Siya nga tawang-tawa rin eh, pero naasar din siya eh. Di ba, Boss Mike Abe, shout out mo naman ako, hindi mo ako sina-shout out sa channel mo. Tuwan-tuwa ako kay Mike Abe kanina, tawang-tawa din siya, pero naasar siya eh. Kaya tama si Drilon, mga kababayan. Ang Senado natin ngayon, walang decorum because of the likes of Robin Padilla. Neophyte ka na nga, hindi ka pa marunong mag-observe, no? Neophyte Senator kay, kailangan pag-aralan mo ano ba yung tamang decorum at hindi. Eh yan o, ginawa mong mukbang eh. Tuwing may Senate hearing ba, nakasama ka, a-attend ka, may dala ang baon mo. Ginawa mong school eh. Para pagdating ng recess, may baon ka na. Eh hindi pa nga nagre-recess, kumakain ka na. Basta ka nakaramdam ng gutom si Robin, dala-dala niya yung julalay niya. Akin yung baon ko, kakain muna ako dito. Hindi ka man lang nagpaalam sa chairman, pwede ba kumain dito? Kasi hindi naman pwede yan. Dapat sharing is caring. Hindi ka man lang nagyaya sa mga tao nandyan. Oy, kain po tayo. Di ba? Boss Mike, narinig mo ba yon? Narinig mo ba sa hearing? Kasi hindi ko natapos eh. Narinig mo ba sa hearing na nag-offer ng pagkain si Robin nung kumakain siya? O di ba bastos lang? Sa ating mga Pilipino, hindi pwede yun eh. Pwede dito sa puti, sa mga western, na hindi ka nila ialok habang kumakain sila. Pero sa ating mga Pinoy, mas kinakulang yung pagkain, kumain ka na, halika na. Di ba Ate Beth M? Ganun yung ating kultura eh. Eh si Robin, nag-imbita ba? Nag-sharing is caring ba? O baka naman, sharing is caring. Ano, tama ba yung banggit ko? Sharing is caring. Eh si Robin, baka sabi niya, sharing is caring. Nananakot pag nag-share ka pa.
Bakit ko pa naman isi-share ito? Eh, kulang pa nga eh. Senator Robin, wag kang magalit sa akin ha. Idol kita pag nasa pelikula ka eh. Ha? Alam mo ba kung ilang beses ko pinanood yung movie mong yung si Regine Velasquez, si Bina Morales at si Sharon, yung mga katambal mo? Lalo na yung kay yung maging sino ka man. Ayan, sino ba yung maging sino ka man? Si Regine Velasquez. Ha? Saka si Sharon Cuneta. Ilang beses yun? 3 beses. Nakasyam yun. Nakasyam na balik ako. Tigatlo. Dahil idol na idol kita nung artista ka. Lalo nung sinapak mo pa si Congressman Richard. Hindi nga lang nakabawi si Congressman Richard na nakipagrambulan sana sa iyo eh. Nakita pa nga kita sa sa Green Belt sa Makati. Kasama mo, entourage mo. Doon yun, artista ka, idol kita. Pero ngayon, senator, wala eh. Ano idol ko sa'yo? Magmukbang sa Senate hearing? No, hindi naman ako ganun kabastos. Pag ako nagugutom, lalapit ako doon sa chairman. Chairman, pwede bang ma-excuse ko muna yung sarili ko? Kain lang ako. Tom Jones na ako eh. Di ba, mamita? Oh, kahit na konting decorum naman. Di ba? Eh, hindi na sa public ay ikaw. Tawan-tawa nga si Mike Ade. Natatawang galit si Mike Abby sa'yo eh. Yun yung aking opinion ha. Doon sa napanood ko kay Mike Abby. Tingnan ninyo. Makikita nyo, nagmumukbang si Robin. Baka nasasalig pa nga yung bigote. Tawa ako kay Mike Abby talaga. Yun lang no mga kababayan. Ginawang kusina ni Robin ng mukbang sa Senado. Robin, ginawang kusina ang Senate hearing. O kayo po mga kababayan, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.